Imagine, para lang sa political survival niya, guguluhin niya ang buong Mindanao. Willing siyang pabagsakin ng buong Mindanao para lang sa political survival niya. Ano, damay-damay? Ibang tao? Isasakripisyo ang buong Mindanao para lang sa political survival. Ito kasi mga kotsero, nagbabala ang NEDA kanina. Ang sabi ng NEDA, NEDA flags social costs of Mindanao secession. Social costs mga kotsero. Ibig sabihin, may kabayarang sosyal. Isa maghihirap ang Mindanao kapag itinuloy nila yung Mindanao secession na yan. O sino ba nagtutulak niyan? Di ba si Digong tsaka si Alvarez? So willing sila na gawin yan? By the way, bago tayo pumunta dito sa sa topic na to. Panoorin. Puntahan muna natin yung sinabi ni Alvarez kahapon. Nakakatawa. Ayan. Tapos syempre, because of commitments, magsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't iba pang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sabi na Alvarez kahapon, Mindanao in a toxic relationship with the Philippines with sinking PH. Toxic relationship. Ano kabubuhan na naman to? Toxic relationship? Sige na nga. Nandiyan kayo happy. Anyway, ito kasi sabi ni Alvarez. Sabi niya, Mindanao is in a toxic relationship with the Philippines and should break up with it. Ay, pag-break na lang daw. Ano to? Bea Dominic? Katniel, break up? Sabi ni Alvarez, we need to walk away. We need to walk away from this toxic relationship. Alvarez said in a statement Friday, please just let us go. After all, a lot of people are breaking up this month. Let's just break up. Better for us to be on our own. Okay, how? How? How is it better for Mindanao to be on its own? Alam nyo kasi, marami kasing nagsasabi na mayaman na Mindanao. Totoo naman yun. Mayaman talaga ang Mindanao. At maraming resources sa Mindanao. Pero alam nyo mga kotsero, Mindanao also has the poorest. Mindanao is also the poorest in all of the Philippines. Nasa yun ang lahat. Kung baka sa jowa, nasa yun ang lahat. Pero ikaw pa rin ang balahura. Nasa yun na ang lahat. Speaking of Katniel. Nasa yun ang lahat, pero di mo kayang alagaan sarili mo. Ganon. Imagine mga kotsero, ang Mindanao, 2022, nagkaroon ng economic growth na 7.2%. Laki niyan ha. Ang laki niyan mga kotsero. Mindanao yan. Buong Mindanao. 7.2%. Diba? Ang tindi. Ang tindi-tindi talaga ng Mindanao, mga kotsero. Pero parang isang jowa na nasa yun na ang lahat, hindi inaalagaan ng kanyang mga magulang. Sino bang magulang niya? Di mga LGU. Mga politiko. Kayo yun nandyan. Tapos sisisihin nyo sa national government kung bakit hindi umaasenso yung lugar nyo. Tagal-tagal nyong nandyan eh. For example, yan si Alvarez. Asan na si Alvarez?
Pangatlong term na niya bilang kongresista. Sa Davao del Norte yata o Davao de Oro. Ano nangyari sa Davao del Norte o Davao de Oro? Tapos sasabihin nyo, toxic relationship. Diyos ko. Panoorin natin tong balita ng kanina. Ito yung napanood kong balita kaya na-curious ako. Gusto ko siya i-live stream. A warning from the National Economic and Development Authority over the proposed secession of Mindanao. Residents in Mindanao may suffer social costs if the proposal pushes through. Our correspondent Katrina Domingo now on the line for more on this story. Hi, Kat. Hi, Stanley. That's right. That warning coming from the Undersecretary of the National Economic Development Authority Rosemary Edelion, who says that Mindanao has been relying on the national government for monetary and technical assistance to further improve the well-being of individuals and entities in parts of its 6 regions. The Undersecretary says that more than the economic costs, the area may suffer from social costs, considering that the cost of doing business may increase once Mindanao secedes from the Philippines. Edelion also tells reporters that Mindanaoans may not be able to afford a situation wherein they will be needing passports to travel to parts of Luzon and Mindanao should they agree to proposals to actually make Mindanao a separate country from other parts of the Philippines. Edelion underscores that while Mindanao contributes 16% of the Philippines' gross domestic product and over 30% in the agricultural sector, the area still needs to catch up in terms of welfare and development after years of neglect. Edelion said that, underscoring that some of the poorest areas in the Philippines are actually situated in Mindanao. The NEDA Undersecretary also told reporters that a lot of Mindanaoans have been reaching out to the national government, particularly to economic officials, to help them develop their economic plans, as well as to somehow learn how to further develop the things of doing business, the ease of doing business rather, in their respective provinces. Now, if we recall, calls for the secession of Mindanao from the rest of the country surfaced earlier this year after former President Rodrigo Duterte claimed that there was a clamor for it. And then President Ferdinand Marcos Jr.'s earlier statement that the push to make Mindanao a separate country is doomed to fail. She says it needs popular support as well as an economic rationale. She also says that leading calls for Mindanao to secede from the Philippines will make it harder for the area to encourage the entry of more investment to speed up development. If we recall, in 2023, then Finance Secretary Benjamin Diokno said that Mindanao is uniquely positioned to power the country's economic progress, but he also underscored that time that the national government has been working closely with international development partners to secure financing for the area's development. Now, Stanley, just a quick context for our viewers. Of the Philippines' nearly 200 high-impact infrastructure flagship projects in the pipeline last year, 76 are located in Mindanao with a total cost of 2.4 trillion pesos. Stanley. Pero yung huling statement, ang sabi, well, eto nga, bago tayo pumunta doon sa huling statement. Ang sinabi ni Digong daw, according to sa balita, may clamor daw kasi para sa Mindanao secession. Meron daw public clamor. Ibig sabihin sa Tagalog, hinihingi ng lahat ng taga Mindanao. Naalala nyo kahapon pinag-usapan natin Timor-Leste. Diba yung Timor-Leste, sabi niya, gusto namin ng independence. So nagpa-independence sila sa Portugal. Tapos, ang ginawa ng Indonesia, pagkaalis ng Portugal, sila naman ang subakop, inanex nila. Tapos for 20 years, ang humawak sa Timor-Leste, Indonesia, naka-annex sa Indonesia. Ang daming masyado na matagal yung rebellion, ang dami na namamatay, ang dami na nagugutom, etc., etc. Na-pressure si Indonesia na mag-conduct ng referendum. Sino ang nagpuwersa kay Indonesia? Si UN, si United Nations, ang nagpuwersa kay Indonesia. Ngayon, dahil napuwersa si Indonesia, nagkaroon nga ng referendum. Dito sa referendum na to, sinabi ng mga taga Timor-Leste, gusto naming bumukod sa Indonesia. Kaya bumukod sila sa Indonesia. 2002. Ganun yung nangyari. Yun yung ibig sabihin ng clamor.
Yun ang ibig sabihin ng clamor. Ibig sabihin, hinihingi ng lahat ng mamamayan sa loob ng lugar. If not all, at least majority. Kaso nga lang, tinanggihan na siya ng BARM. Iniwan siya sa ere ng BARM, si Digong. Anong gagawin natin? Yan na ba yung clamor na sinasabi? Iniwanan siya sa ere ng League of Provinces ng Mindanao. Wala pa dyan yung mga kongresista na taga Mindanao din. Iniwan din siya sa ere. So paano masasabi na merong clamor sa Mindanao secession kung gano'n ang sistema? Wala kang majority. Kaya nga 'di ba ang sinabi ni XPRRD, ang sinabi ni Xi Digong, magpapa-signature campaign din daw sila. Ibig sabihin, magpi-people's initiative din sila sa Mindanao secession. Pero hindi raw ito constitutional. Bakit? Kasi hindi na susundin yun sa constitution. Ang gagawin nila, isasubmit doon nila sa UN. O di unconstitutional nga. Diyos ko, that's a play on words, mga kotsero. That's a play on words. Basahin nyo na lang Article 1 ng Constitution natin. Napakalinaw doon. Article 1 is national territory. Ayun, puntahan nyo, basahin nyo. Meron bang doon? Meron bang provision doon na nagsasabi na ang isang teritoryo ng Pilipinas ay pwedeng bumukod? Try nyo, hanapin nyo. Good luck kung may makita kayo. Good luck talaga, promise. Promise, good luck talaga. Pag may nakita kayo, good luck. Pero balikan natin, mga kotsero, ha? Si Mindanao, sabi ng balita, ang sabi kasi ni Alvarez pala, may toxic relationship daw kasi. Oo. Sabi niya, lagi daw kasi nakakalimutan ng national government. Sabi. According to Alvarez, their aim is for Mindanao to finally be allowed to prioritize itself. Mindanao should not just be an afterthought because the national government has different priorities. That's hard. It's been like this for a long time. If the Philippines can't provide for what Mindanaoans need, why are we still there? Problema na pala for a long time. Ba't hindi kayo nagsasalita? Di ba merong independence ang LGU? Nasa constitution din natin yan. At meron tayong local government code. Alam niyo ba ganun, mga kotsero? Independent ang LGU sa national government. Hindi pala independent. Autonomous. Ibig sabihin, ang ating LGU ay may karapatan. May karapatan sila. Vested by the Constitution. May karapatan sila na sila ang magdidesisyon sa gawain at direksyon ng kanilang mga lungsod. Kaya nga meron tayo mga city ordinance, di ba? City ordinance, etc., etc. Ayun, kaya tayo may mga ganun. Tapos ang problema sa NCR, yung city ordinance halimbawa ng isang lugar, hindi ka pareho ng city ordinance ng kabila. Di ba? Yun ang problema sa NCR eh. Oo, kaya medyo mahirap i-manage ang NCR. Kaya ganun. So, ang LGU natin is given the privilege and the right to direct its own path. Ba't hindi nyo gawin? Ang Ilocos ba, nung nagplano silang maglagay ng doon, ng mga, tawag doon? Mga electric pan. Mga windmills? Naglagay ng mga windmills doon, humingi pa ng approval sa national government? Hindi. Nag-loan sila, diretso. Sa World Bank. Yan ang problema. Lahat sinisisi nyo sa national government. Tinan nyo mga kotsero Tinan nyo. Hindi talaga makatarungan yung nangyayari sa Mindanao. Bakit? Alam nyo kung bakit? Ito, pag-aaral to nung May. Okay, sino bang gumawa nito? Development of Halal Agricultural Production Systems in Mindanao. DA to, Department of Agriculture.
2022 lang to. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo sa Mindanao. The majority of the country's total production of high-value commodities such as rubber, pineapple, banana, and coffee comes from Mindanao. See? Napakalaki ng contribution ng Mindanao sa Pilipinas. Oh. It also supplies over 40% of the country's food requirements and contributes more than 30% of the national food trade. Imagine. 40% ng pagkain natin sa Pilipinas sa Mindanao nanggagaling. 30% ng ating ine-export ay nanggagaling sa Mindanao. Almost half. More than 1/4. More than a quarter. Pero bakit Mindanao ang poorest of all the regions? Ang dami nilang ini-import, ang dami nilang ini-export, ang dami nilang produkto. Bakit kaya? Pag-aaral to ng World Bank noong 2018. O, partida ha. Panahon pa ni Digong to. 2018. Unlocking Mindanao's potential is key to reducing extreme poverty in the Philippines. O, yun ang sabi ha. Ano daw ang sabi? Following extensive consultations with many of Mindanao's leaders and stakeholders, the report came up with the recommendations around 3 areas, namely, raising the productivity of Mindanao's farm and fishery sector, investing in health, education, skills training, and social protection for the poor, and addressing the drivers of conflict and strengthening institutions in conflict-affected areas. Okay. Tulad nito sa health. Pag-i-invest sa health, alam natin meron DOH na national. Pero meron din DOH na LGU-based. Anong ginagawa ng DOH sa LGU? Education. Alam natin, DepEd yan. Pero yung DepEd secretary natin, taga Mindanao. So, dapat alam niya yung challenge sa education. Pero bakit hindi tinutukan to during Digong's time? Skills training. Social protection for the poor. DSWD yan. Anong ginagawa ng LGU counterparts nyo? Mindanao's growth corridor strategy is key, said Secretary Alonto, as it is designed to improve infrastructure, enhance linkages between growing and lagging regions, and ensure balanced growth. So, ibig sabihin, mga kotsero, dapat daw, para mapayaman mo ang Mindanao, magkaroon ng infrastructure. Magkaroon ng magandang infrastruktura at pagkabit-kabitin ang iba't ibang probinsya. Currently accounting for 15% of the country's GDP. Imagine, mga kotsero, sa 100% na gross domestic product natin sa buong Pilipinas, 15% nanggagaling sa Mindanao. Malaki yan. Malaki yan. Mindanao can contribute much more to the Philippine economy. But, anong problema? Conflict in some areas constrain Mindanao's aspirations to accelerate inclusive growth. Hindi natin kontrolado yan. May mga rebelde. Pero mga kotsero, at least na-solve na natin yung problema sa MNLF, MILF. Bakit? Meron na tayong peace process sa kanila, tsaka na-establish na yung BARM. Diba? So at least doon, medyo kalmado na. Yung iba na lang, yung mga extremist groups na lang, yung mga ISG. Tama. Hindi, tama. ISIS-related groups. Ayun, yung mga hindi mo papakalma. So yun, isa sa mga problema. Pero ito pang isa. Addressing the issues that fuel conflict are land ownership disputes, historical injustices, and weak governance. Weak governance pala. Mga kotsero, hindi lang sa akin nanggagaling ito. Ito nanggagaling to sa mga eksperto, hindi sa akin. Ang tagal-tagal yung nandyan. Kayo yung mga leader dyan sa Mindanao. Anong pinagagawa nyo? Ewan ko ba? Siguro magandang idea na magkaroon din ng parang pangalawang Malacanang pala sa sa Mindanao. Yung parang yung MWF or let's say Monday, Tuesday, Wednesday nasa Luzon yung presidente.
Friday, Saturday, nasa Mindanao siya. Yung gano'n. Ewan ko, hindi ko alam kung anong dapat gawin doon. Pero I mean, kaya nga may LGU eh. That's the purpose of the LGU. Kaya kayo may LGU. Kayo may weak governance. For example, balikan natin yung infrastructure. Yan, di ba kasama doon siya sa mga kailangan gawin? Binida yan noong 2018, yung build sa Davao Region. Binida yan ng NEDA. Sabi ng NEDA, saan na ba yun? Out of the 75 flagship projects for the country, 17 daw ang sa Mindanao. Wow! Ano daw yung kasama dyan? Of the 17, 4 are in the Davao region. Wow, di ba? Ang dami. The Davao Airport Development, Mindanao Railway Project, Davao City Expressway Project, and Asbang Small Reservoir Irrigation Project. So, ang pondo dyan ay nasa 6.65 billion sa DOTR, 56 billion sa DPWH, at 370 million under ng Department of Energy o DOE. Yun ang sinabi. Ay, binida yan ng Shidigong administration, ha? 2018 yan. Wala pang pandemic yan, ha? So, isipin nyo. Alam nyo mga Kojero, karamihan na kinukuha ko mga numero, pre-pandemic, para walang reklamo, para walang excuses. Yung mga Duterte Balahura supporters na, pandemic yan eh. Natural na non-performing kasi pandemic. Hindi. Pag-aralan natin yung pre-pandemic. Yung pinakamagandang performance daw. Okay, sige. 2018. 17 daw eh. Okay. Tingnan natin. Duterte's legacy daw. Puntahan natin yung mga project sa Mindanao. Alam ko kay Krappler to, pero syempre si Krappler, mahilig manira yan kay Digong. So, kumpleto sila pagdating sa paninira kay Digong. Ayan. Sabi, during Kusog Mindanao, a 2021 multi-sectoral conference that aimed to form a Mindanao agenda for 2022, Senator Aquilino Pimentel III, party mate of Duterte, pinpointed at last 5 major infrastructure projects that would benefit Mindanao the most through job creation. O yung 17, naging 5 na lang. Ano nangyari? Pandemic. May excuses na naman. Dahil nag-pandemic, baka wala ng pera pang construction. Wala nang talagang pera pang construction. Inubos si Parmali. Inubos si Parmali eh. Doon napunta eh. Doon napunta yung budget kay Parmali. Anyway. O saan pa napunta? Di natin alam yung iba, pero basta ang alam natin, meron mga palyadong camera, overpriced na laptops, tapos overpriced na face mask, etc. Tapos si Digong, nabaon sa utang, 3 trillion, parang ganun. Tapos umutang ulit para makabayad dun sa utang. So, parang ganun yung nangyari eh. Parang ganun yung dating nung nangyari. But anyway, at the end of the day, pagbaba ni Digong, may dagdag na 6 trillion pesos sa ating national debt. So, ayun. So, anyway, sabihin na natin, yung 17, naging 5 na lang. Walang problema. 5 na lang yan. Baka naman matapos. Diba? 5 na lang yan eh. 17, napakarami talaga nun. Baka wala talagang pera. Baka naman matapos. Ito yung 5. Panggil Bay Bridge Project, Mindanao Railway, Davao City Coastal Road Bypass, Davao Expressway, Jensan City Airport Industrial Complex. As of June 2022, none of the 5 projects have been completed. The Mindanao Railway, actually, kinancel na nga yung Mindanao Railway eh. Tapos, best president ever. Sabi ko sa inyo mga Kojero, ako wala akong galit kay Digong. Wala akong galit kay Sara. Wala akong nararamdaman sa kanila actually. Wala akong galit kay Baste. Wala akong galit kay Pulong. Wala akong galit sa kanila. Ang akin lang, yung mga supporters kasi nila, napaka-ipokrito.
Yung standards na ibinibigay nila kay Digong, napakataas. Ay, hindi, napakababa. Tapos yung napakababa na yun, akala mo, sobrang achievement na. You set the bar too low, guys. You set the bar too low. Tapos sabihin nyo, best president ever. What the heck? Ano yun? You're shooting yourself on the foot. Ay, naka. Ganun. Diba? Tapos sabihin nyo, alam nyo mga kotsero, wala sana akong issue sa mga kaladigong kung nagpapakatotoo lang sila at nagpapakatotoo yung mga supporters nila. Kaso hindi. They want to keep the Duterte myth alive for the sake of the daughter. Ang haba pa ng itatawid nyo, 4 na taon pa. Malabo na yung plano nyong impeachment. Ang haba pa na itatawid nyo, 4 na taon pa. The best you should do, well, sabi nga nila, don't stop your enemies from committing mistakes. Pero I mean, anyway, the best you should do is lay low. Lay your head low for a while. Magpalamig muna kayo, mainit ang dugo ng mga tao sa inyo. Imagine, pati mga hindi naman loyalista, pati mga mga neutral lang, nang gigil na rin sa kanila. Saan kayo nakakita ng ganun? Pati mga neutral, naiinis na rin. Look at the pinks and yellows na nahimik muna. Correct. Maganda yung strategy nila. Yan ang master strategist. Tanggapin nyo muna yung L. Take the L for now. Saan na kayo bumira mga 1 to 2 years before the elections? O ngayon, sinong tatamaan? O di yung kandidatong gusto nyo? Anyway, mamaya natin puntahan yan. Okay. Pero mga kotsero, itong Marcos administration, marami na silang nakaamba na project para sa Mindanao. Infrastructure kasi yun ang sinabi, kailangan daw na gawin. One of the things that you need to do is improve infrastructure. Okay. Pinakita ko na ito noong nakaraan. Excuse me. Pinakita ko na ito noong nakaraan. Papakita ko lang ulit. The country currently has 194 high-impact infrastructure flagship projects in the pipeline, 76 of which are located in Mindanao with an indicative total cost of 2.4 trillion pesos. Hiyang-hiya naman ako dun sa 17. Kaya naman pala ng mas marami. Bakit si 17 lang? Diba? Wag na muna natin kumpara yun natapos kasi for sure, hindi pa naman tapos to mga to at ang iba dito hinahanapan pa ng pondo. Doon na lang sa dami ng pinroject. Si Xi Digong, eto mga kotsero during the time na maayos pa ang Pilipinas, quote unquote, maayos pa ang Pilipinas. Magandang ekonomiya, di ba? Mayroon dang change. Change is coming daw, sabi. Pero 17 lang ang pinlat nila para sa Mindanao. Saan nyo dinala yung iba? Kaya naman pala na mas marami. Ito nga, 76 eh. Saan nyo dinala yung iba na proyekto? Hindi na natin alam. Kaya naman pala. Partida may 12 trillion pa na utang to. Nababayaran. Si Xi Digong, wala pa siyang 12 trillion na babayarang utang. Magkano lang yun? 5 trillion yata, if I'm not mistaken.
O saka na natin pag-usapan yung natapos kapag tapos na yung administration ni PBBM. Saka natin pag-usapan yun. Pero the fact is, hindi nyo talaga naiplano na mas marami. Bakit 17 lang? Partida. Mindanawan pa yung presidente during that time. Nasa inyo na lahat ng partida. Nasa inyo na lahat ng partida. Nung panahon ni Digong. 6 na taon yun, guys. 6 na taon. 6 na taon na merong weak governance. Lakihan natin. Weak governance. Tapos ngayon magrereklamo kayo. Hirap na ang mga taga Mindanao, etc. etc. Naka-6 na taon na kayo. Ayan, sabi na merong may magsasabi na nagka-pandemic kasi. See? Sabi sa inyo it's always the universal excuse for the non-performance of Duterte. It's the universal excuse, guys. Kaya nga yung ginamit ko example dito, build. 2018 pa eh. May pandemic na ba yan? May pandemic na ba yan 2018? Wala pa. 2020 yung pandemic. Come on. Ibig nyo sabihin, sa panahon na walang pandemic, from 2016 hanggang 2019, walang nagawa si Digong para sa Mindanao? Ay sa bagay, yung 51 billion nga, wala nangyari. Alam niyo ba dun sa isang sa same balita na pinanooran ko nito nagkomento ang taga NIA, National Irrigation Authority. Ang sabi, ang dami-daming project diyan sa Mindanao, sa Davao. Ang dami-daming pera na ibinagsak diyan. Sabi ng NIA, National Irrigation Authority. Ang dami-daming pera na ibinagsak dyan. Ang dami-daming project na flood control na ginawa dyan. Hindi, nagtataka rin kami bakit nagkakabaha pa dyan. Weak governance. Imagine, taga-NIA ang nagsabi. Ayaw niya maniwala. Wait lang, andito pa yun. Yata, wait. Wait lang. Kukunin ko. Baka walang maniwala sa akin Sabihin nyo, nag-iimbento ako Wait lang. Hindi ko papalabas yung buong video. Hindi, pwede rin. Kaso i-export ko pa. Wag na. Screenshot na lang. I-screenshot ko na lang. Wait. Hintayin nyo. Kalma kayo. Kumalma kayo. Kasi nagulat ako nung nag-comment siya nung ganun Wait lang Wait. Dito pa kaya? Sana hindi siya nawala. Wait. I-screenshot ko lang para mabilis. Narinig niyo ba yung nagsascrub ako? Nagsascrub ako sa Premiere. Wait lang kukunin ko lang siya para yung screenshot. Kasi kapag in-export ko pa, masyadong matagal. Saan na yan? Wait. Wait lang guys. Wait lang. Yan. Sabi ng NIA, dapat mali daw kasi yung pinagawa. Dapat daw reservoir type dams ang ginawa. Ayan. Wait lang. Ito. Photo. Okay. Yan. Wait lang Ito na. Kalma lang kayo guys. Ito na. Di ako nag-joke dyan. Totoo yan. Yan ang sinabi ng taga-NIA. Si Eduardo Guillen. Sabi niya,
Take a look at what's happening in Mindanao. We know that former President Rodrigo Duterte just finished his term. The Davao provinces have a lot of flood control projects, but this did not stop massive flooding in the area because authorities put the wrong structures. Sino ba yung otoridad? Noong panahon ni Digong, di ba sila rin? Look at Magat and Pantabangan dams. They were not releasing too much water despite heavy rains because they are reservoir-type dams. Authorities chose to build dikes in Davao. But this is ineffective because the waters from these dikes tend to overflow due to heavy rains. So, ibig sabihin, mga kotsero, yung mga tao na nagpatayo ng flood control infrastructure sa Davao, malamang sa malamang, tinipid yung budget na nakalaan para doon sa mga proyekto. Bakit? Kasi ang pinagawa nila, imbis na reservoir type na dam, ang ginawa nila ay mga dike. O tapos ngayon, merong patay na 25 doon ngayon sa Davao, doon sa mining. O tapos, ilan yung displaced? Hundreds of thousands, di ba? In displaced. Patay. Sino may kasalanan? Alam nga naman si PBBM pa rin yan. Alam naman si PBBM pa rin yan, boy. Alam nga namang toxic relationship pa rin yan. Hindi pala toxic relationship. Kayo pala yung toxic. You are your toxic self. Paano ngayon yan? Ay. Kaya naman pala babahain. Kaya pala. Babahain. Sabi ng NIA, National Irrigation Administration. Ang ginawa nyo, tinipid nyo kasi instead na tawag dito, reservoir type dams ang nilagay nyo, mga dike. Natural, pag napuno nga naman yun, parang timba, di mag-overflow yun. O pag nag-overflow yun, di wala ka ng control dun sa overflow. Wala kang control dun. Unlike kung reservoir, may control ka dun sa lalabas na tubig. Pag mapupuno na siya, pwede ka maglabas ng paunti-unti. Tapos makikipaghiwalay ka pa. Ayun, tigas. Tigas ng mukha. Wait lang, antayin niyo yung survey. Wait lang, hindi pa ako tapos papunta pa lang ako sa survey Papunta pa lang ako sa survey. Kumalma kayo. Akala nyo makakalusot sa akin yung survey na yan, ha? O tapos kayo pa yung magsasabi na, hindi, gusto namin hiwalay ang Mindanao. Kayo na yung problema eh. Ano yung problema? Weak governance nyo. Weak governance nyo ang problema. Weak governance. Kayo dyan sa Mindanao. Naka-6 na taon kayo, Duterte administration. Naka-6 na taon kayo, may 2 taon doon sa 6 na medyo hindi maganda ang sitwasyon ng bansa. O sabihin natin, -2. So 4 na taon. Sa 4 na taon, wala kayong natapos na ni isang high-impact infrastructure project? Ni isa? Ganon kayo kahusay.
Tapos, yung pinagmamalaki nyo na Chinese infrastructure, hindi pa natuloy. So, paano? Kasi sisisi nyo sa Marcos administration. Buti pa nga si PBBM nag-allot ng 2.4 trillion para dyan. Nakakaya naman. Nakakaya naman kay President Bongbong Marcos. Nakakaya naman Grabe. So, paano? Anong gagawin nyo ngayon? Pupush nyo pa yan? Mindanao secession? Lahat na ng excuses, sinabi na ni Digong. Legal to. Paano magiging legal? Sabi, maski si Digong mismo nagsabi, it is out of the Constitution. So, ibig sabihin, as far as the Philippine laws are concerned, it is not legal. Partida, abogado na yun. Kaya alam niya sinasabi niya. Diba? Sabi nga, lawyer si Digong. His language should be precise. His language is precise kasi he's a lawyer. It has to be exact. Diba? So if it is out of the Constitution, is it constitutional? As far as Philippine law is concerned, if it is out of the Constitution, is it constitutional? Siya rin mismo Sinabi niya. Inamin niya. It's out of the Constitution kasi nasa international law daw. Baka naman meron baka may pinagbabasihang baka may legal basis naman talaga si Digong. Sana sinabi din niya ano ba yung legal basis niya. Kasi sinabi lang niya is example na si Timor-Leste. Si Timor-Leste bago pa umabot dun sa kanilang secession, sa approval na kanilang secession, napaka-madugo, literal na madugo ang pinagdaanan. 200,000 daw ang patay. So, ang example na sinabi ni Digong, yung madugo, kaya nagkaroon ng secession. Tapos, sinabi rin niya na it's out of the Constitution which makes it unconstitutional. So, how can it be legal? Hindi ko alam. Baka it makes sense sa isip ni Digong. Ewan ko lang guys Ewan ko lang. Baka it makes sense sa utak ni Digong but alam nyo naman, fentanyl. So mga kutsara, once again, hanggang dito na lang po tayo sa sa live stream po natin today. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At paki-follow na rin po tayo sa ating Coach Jared Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you. See you next time. Alright, bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?